I got the experience of having TB way back in 1980. At bumalik ito noong 2003 na. Yung hardship, yung pain na binigay niya during the time, emotionally, nandun na. Lahat ng ginagawa ko, I have to stop. Lahat, everything, even my family, my grandchildren, hindi ko na mayakap. My daughters, hindi ko na sila mayakap. It was May 4, 2006 when I was diagnosed to have TB. It was painful kasi graduation yun ng anak ko sa YE, Youth Encounter Weekend Seminar. I was supposed to be there to give my letter. But I was not able to come because of a very high fever, a very weak body. That was the year was 2005 when I had my first encounter with this disease. I could no longer walk. I had to be carried by a wheelchair with 2 people assisting me. My previous weight was 60 kilograms and I was down to 40. 19 years old pa lang po ako. Sa last semester po ako ng college ko noon. So, mahirap po para sa akin yun kasi pinagbubuti ko yung pag-aaral ko para eventually makakuha ko ng maayos na trabaho. Tapos, malaman mo magka-TB ka, di ba? Hindi lamang baga ang aking dinaramdam noon. Hindi lamang hirap ng paghinga, hindi lamang gawa ng ako'y nagpeplema, hindi lamang sa ako ay umuubo. Pati aking isipan, naging negatibo halos. Sabi ni lola ko, dapat daw isikreto ko yung sakit ko dahil pandidirihan daw ako ng tao pag nalaman na may TB ako. I was also very fortunate that my family really went with me through thick and thin. They never deserted me. My youngest son wanted to approach me and kiss me. He could not approach me yet because of a very contagious disease. Ay, yung isang kapatid ko, yung pinalayas po kami, talagang aalis kami na mag-ama. Yun lang talagang pinigilan ako ng may bahay. Diyan ka na lang. Ako na bahala sa'yo. At hindi ka na gano'n muna magbayad ng upa. Lumangas ka lang. Pagdating ko nun sa Bicol, sinabi ko sa mama ko, ma, kailangan ko daw magpagamot sa Maynila kasi MDR ako. Sabi niya, anong ibig sabihin ng MDR? Sabi ko, malala na daw ako yung sakit ko, kailangan ko na magpagamot sa Maynila. Mag-i-stay ako doon ng mga 2 taon. Bakit ka pa pupunta doon? Eh, hindi naman na gumagaling-galing yung sakit mo. 2 beses ka na nagpagamot sa center. Sabi niya, huwag ka nang bumalik doon kasi mamamatay ka rin naman eh. Sabi niya gano'n. And then, ang mali ko po doon, hindi ako nag-trust sa health center. Kasi sa health center po, meron daw sputum collection eh. With regards naman sa mga first-line drugs po kasi, wala naman sila masyadong side effects. So, doon ko lang nalaman na sa TBF, yung mga iinuming gamot doon is masyadong madaming side effects. So, talagang re-require ka talaga na kailangan kang bantayan dahil may tendency talaga kahit pinakamatinuhang pasyente, may tendency magtago ka ng gamot. Hindi ko kaya yung depression na naranasan ko when I am secluded in an area. Na ano ka, nakakompine ka sa isang area, sa isang kwarto, na ikaw lang mag-isa, at kapag ka umepekto yung gamot, wala ka lang magawa. Wala kang sariling management sa pain mo. Bumalik ako sa municipal health center. Basta lang niya binigyan ng isang gamot, parang virgin coconut or something. Ito lang bilhin mo, 5 pesos isa, tapos you'll be well again. One thing good with me is that I can take those tablets, even though how many, kayang-kaya ko. There's no problem. Lagi po akong nilalagnat sa hapon, minsan po sa madaling araw. Tapos po, payat na po ako noon. Pagdating naman po ng 2002, nag-ano na po ako ng dugo. Hindi po bahid, as in marami po. Sinuka ko. Yun lang pong gamot na binigay na nila sa amin, malaking bagay na. Kasi po kung sa sarili po namin bulsa,
Sa amin pong mahihirap, di po namin talaga kaya bilhin. Yung shame na yung binigay nito dahil sasabihin nila nandun yung pangungutya, nandun ang persecution. Mas na ako ay ganun, invalido na ako, air pollutant ako eh. Every time that I speak, every time that I breathe, every time that I sing, nagre-release ako ng germs sa air. Dumating yung time na hindi ko na talaga kaya. I was so much in pain. Physically, mentally, emotionally, spiritually, everything seems so dark. I couldn't even appreciate the morning anymore. Yung nanay ko po kasi, una-una, kontra po siya sa pagpapagamot ko. Sarili ko pong pagsisikap na mapunta ako dito. Wala akong moral support na natanggap sa pamilya ko, mga kapatid ko, lalong-lalo ng nanay ko na inaasahan ko. Siya yung papalakas ng loob ko. Yung mga may TV po nahiya eh. Ngayon po kami po kaya lumalabas para po masabi ko sa kanila na wag nila ikaya po ang TV. Kasi po may paraan na po para gumaling. Yung term na tutugamutan, that you have to take the medicine in front of them. Kasi I heard there's some na patients na talagang sinusukan yung pating gamot and they wouldn't tell the staff. I went back to him. I told him, Doc, I think there's really something wrong with me. And said, don't worry, because we now have a center here. The medicines are free, with doctors to help you. One thing I know, that is a vessel for me to get healed, to be cured. DOT, tutok gamutan. Masasabi ko pong effective talaga siya. Kasi doon nyo po malalaman kung yung pasyenteng pinapainom nyo ay talagang iniinom yung mga gamot. How about a more comprehensive program for information campaign? Pwede din siguro information dissemination sa mga kamag-anak ng pasyente. Kasi at times, mismo yung kamag-anak ng pasyente is talagang hindi naiintindihan. Siguro pwedeng i-expand na lang yung training pati sa mga private doctors kasi hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila alam yung tamang approach sa paggamot ng TB sa mga nurses. Hindi lang yung puro the technical side na magaling kang mag-injection, marunong kang magbigay ng gamot on time. Siguro yung proper care talaga na kaya mong kaibiganin yung pasyente kahit anong klase ng sakit niya. Kagaya nung nangyari sa akin, hindi niya malaman kung anong gamot ko. It was just a hypothesis that I might be suffering from MDR. Pero gusto niya makita mo ng DST. So, habang naghihintay ng DST, kung ano ng medicine pinidescribe niya, which are very, very, very expensive. Marami kasing mga pasyente na nagdi-default. So, sana pagka andyan na bumabalik na yung mga pasyente na huminto sa gamutan, sana parang yung prodigal son. Another hindrances in my journey na ito ay yung sarili ko. Ang sabi nila, the battle is only in the mind. Kapag ako ay gumaling na, then I will give testimony na yung sakit na ito ay may hope, may pag-asa pa. Kasi kung iisipin ko lang na kaya ko to, gusto kong stop ang TB right now. When my time comes, I will not go without a fight.